Ano? Yung last time na makikita ko siya is birthday ko. Nakakatawa kasi the last celebration ko ng birthday ko with my family is night pa ako. Tapos naisip ko lang namin, sabi ko, kain na naman kami sa labas ng family ko after how many years. So, Friday after work, dumiretso ako kay tatay. Hindi ko sinabi sa kanya na pupunta ako. The moment na pagpasok ko ng pinto, umiyak siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, namiss kasi kita eh. Niyakap ko siya. Kasi kwentuhan kami. Tapos si tatay ko kasi, mahilig siya sa mga t-shirt na may lugar. And last year, ayun nga, kapag nagta-travel ako, una kong iisipin, naku, kailangan kong bumili ng t-shirt para sa lolo ko, or kailangan kong bumili ng sombrero para sa lolo ko na may lugar. Ayun yung lagi ko na sa isip. Bilang ko sinali ng pagkain. Sina nung Friday, naka-oxygen po kasi siya noon. Alam ko hirap siya eh. Sabi ni mama, sahod mo, sabi ng tatay, magpalibre ka sa mag-apo mo kasi sahod niya. Sabi niya, oo, gusto ko ng yung partner na kaluka. Umupo siya kahit nararamdaman ko na ihirapan siya. Umupo siya nung pagdating yung birthday. Nagkukwentuhan lang kami, nakatitig siya sa akin. Tapos nung pauwi na ako, sabi ko, tatay, magpalakas ka kasi sa Thursday ako kakain tayo. Celebrate tayo birthday ko, pwede tayo sa media. Hindi ko naman po in-expect na yung Thursday na yun eh. Last time na makikita din namin siya. As much as ang sama ko nung loob ko nung nawala si tatay. Kasi actually, umiiyak ako, inaaway ko siya. Sabi ko, ikaw naman, alam mo yung birthday ko, sinakto mo pa talaga. Tapos birthday din dito. Pero ngayon naiintindihan ko na, naiisip ko kasi na si tatay ko very, ano siya sa sarili, pero yung ego niya, ayaw niya makikita ng tao na mahina siya. Feeling ko kasi ang gusto niya kung maalala natin si tatay ay yung malakas siya lagi, na siya yung malakas uminom, na ang tanda na ang yabang nag-yoyosi pa. Kaya naiintindihan ko siya na sabi ko, baka ito na lang din yung day ni tatay na makasama namin siya pa din sa ganung day. So anyway, ayun nga, kung bukas yun nga sa'yo nakikita ko si tatay, pero magkukwento na lang po ako ng good memories ko. So, even though wala po kasi akong maayos na father figure pag nung lumalaki, may tatay naman ako. And masasabi ko na siya yung best father figure na mahihiling ko. Kasi dati, nag-work po yung mama ko, si tatay ang nakahatid sundo ko sa school. Tapos pag uwi namin galing school, pagpapahingahin lang ako niyan, sasabihin niya, Jere, punutan mo ako ng puting kilay, 25 cents ang isa. So, nauubos na po yung kilay na kasi kahit hindi puti, binubunot ko para babayaran niya ako dun sa kilay at puting buhok niya. Tapos after na naayain niya ako, magloloto naman siya, isasama niya ako, tataya siya sa loto. Ayun, very ano siya, very lively. And kapag nga kami magpipinsan ay nag-iinom, sasabihin niya, yan ang proud ko. Sabi niya, wala man ako ipamama ng kahit ano, pero namana ng mga apo ko yung pagiging malakas ko uminom. Kaya yan ang best ano niya sa amin. Sabi niya, proud ako sa apo ko, anak sa uminom ng apo ko. At ako ang greatest soldier niya. Pag nakikita na ay si Jenna, hindi yan agad malalasing. Nakikita niya kasi. Tapos yun, as much as mabigat, actually, we're very thankful na na-fulfill naman po ni tatay yung life na makikita natin na super happy na naman. Siguro hanggang doon na lang, pero lahat naman tayo makikita din sa end. And ayun, tatay, masasabi ko lang sa andaya mo kasi ibig sa pa-event ko, nagpa-event ka din talaga tomorrow. So ayun, hanggang dito ano talaga siya. Oo. Tsaka kay tatay ko naman na yung pagiging materialistic ko kasi itong isang photo ay sa pakalaki ng buhayan na lagi sa kato ng mga lakos na hindi pwedeng hindi mo malalamang lakos. Kailangan alam mong lakos ang suot ko, ganun po siya. Mga relo niya, yung mga alahas niya, very materialistic siya. So ayun, as much as mamimiss ko po si tatay, I'm very happy na hindi na siya nahihirapan kasi kahit sino naman po sa atin, ayaw nang nakikita siya nahihirapan. So yan, sana kahit sa inyo po, mag-live ko yung memory ni tatay as yung malakas na mangbong, wag yung hihina-hina siya kasi ayaw niya po. Ayun lang,
pinamis ko sa kanya kasi si nanay at si tatay lagi nag-aalala sa akin eh, kasi medyo pawala-wala din po ako. Pero pinamis ko naman sa kanya, sabi ko, tatay, huwag ka na mag-alala sa akin, magiging happy ako for you. Kahit anong pagdaanan ko, para sa'yo, para kay nanay, syempre. Sabi ko, magiging happy ako, huwag ka na mag-alala, kami na bahala kay nanay. Mamahalin namin siya ng sobra. So, yun lang po, yung iba kay tatay ko na rin sasabihin. Ayun po, thank you.